Isa na ang kumpirmadong nasawi sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City habang nasa 20 pa ang nawawala. Patuloy ang search, rescue, at retrieval operation sa gumuhong ginagawang siyam na story commercial building sa Barangay Balibago, Angeles City matapos ang insidente madaling araw ng Linggo. Batay sa pinakahuling ulat ng Incident Command Post nitong alas 6 ng gabi ng ika-24 ng Mayo, umabot na sa 47 ang kabuuang bilang ng mga naapektuhan. Sa bilang na ito, 26 na ang nailigtas, 20 pa ang pinaghahanap at hinihinalang naipit sa ilalim ng mga debris, habang isa naman ang kumpirmadong nasawi. Samantala huli sa mga awtoridad ang isang lalaki na nagpanggap umanong survivor sa gumuhong estruktura sa Angeles City. Ayon sa Angeles City Police Office, ACPO, sinabi umano ng suspect sa social media na nakaligtas siya sa nangyaring trahedya at sinabing bumibili ito ng beer malapit sa lugar ng gumuho ang gusali. Bali yung tatlo kong kasama naiwan sa barracks ko, nagiinuman po kami. Sabi nila, bibili pa daw ako. Di bumili po ako noon. Nung paglabas ko, okay naman po yung building, wala pa man nangyayari. Nung pagbalik ko sana po, doon na po, bumagsak na. Akala ko Lindon. Kayo po ba'y talagang bumili ng Red Horse? O ito'y kwento Hindi nyo na po, lamang? kwento lang ako, sir. Okay mga kaibigan, Lumabas sa isinagawang investigasyon na nakatanggap umano ng financial assistance ang lalaki mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, nitong Miyerkules, May 27, nagduda ang mga awtoridad nang muli itong mag-claim ng karagdagang assistance, dahilan upang i-verify ang kanyang pagkakakilanlan at background. Lumabas sa investigasyon na hindi siya survivor at wala ring koneksyon sa sinuman sa mga biktima ng insidente, nadiskubre rin ng kapulisan na hindi siya residente ng Angeles City. Ayon sa mga awtoridad, kalaunan ay umamin din ng lalaki na gawa-gawa lamang ang kanyang kwento. Nasa kustudiya na ngayon ng pulisya ang lalaki at inihahanda na ang mga nararapat na kaso laban sa kanya. Kinundi na naman ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II ang pananamantala ng ilan para sa kanilang sariling kapakanan. Aniya, masakit para sa mga pamilyang apektado ang nangyaring trahedya at ang kailangan ngayon ay simpatsya, katapatan, at hindi pagsasamantala. Patuloy naman na hinihikayat ng LGU ang publiko na i-verify ng maayos ang mga impormasyon upang maiwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong pahayag sa social media. Kung nyo, matapatawad nyo po ako sa lahat na ginawa ko sa lahat. Tapos yung may mga pamilya dyan po. Napapatawad nyo po. Taga saan ho ba kayo? Wala, may hila pa po. Maynila pa ho? Opo. Ano hong plano ho nyo ngayon? Ibabalik nyo ho ba yung 10,000? Opo, sir. Sana para makalayan na ako, sir. Babay ko na lang po yung 10,000, sir. Oh. Kayo po ba'y talagang bumili ng Red Horse? O ito'y kwento Hindi nyo na po, lamang? kwento lang ako, sir. Maraming salamat sa'yo. Paggising ko, muna yung humulog yung malaking batong tumagos na sa bubong. Tapos nung tumatakas na ako, nung balak ko na sana nung tumakbo palabas, yun na yun, naguhuan na ako. Naipit na ako. Biglang dilim, burnout. Wala akong ibang maisip, iligtas yung sarili ko. Kundi di ko alam kung saan pupunta at madilim lang ako makita. Maya-maya, may naghihiyawan na sa labas. May aninag na akong ilaw ng mga flashlight. Nakita ko may maliit na butas. I-estimate ko, kasya naman ako. Kaso sa posisyon ng katawan ko, medyo naipit, talanganin. Pinilit ko na lang kahit masakit. Kasi para maligtas nga lang sarili ko kasi wala naman ko yung mga saan, sarili ko nang. Hanggang sa nakalabas ako, pero iniisip ko pa rin yung katabing barracks ko, kamag-anak ko. Sinisigawan ko kung okay ba sila, okay kayo dyan, titatanong ko yung pangalan.